Welcome to Donmar TV News Channel. Alam mo ngayon, nandiyan na yung vaccine sa Pilipinas. Tatak siya ng dadak ng dadak. Pwede ba saksakan niyo ng vaccine ang bunganga niyan at saka yung mata niya nakaluluwa para matigil siya. Makinig kayo mga kababayan ko diyan sa Pilipinas. Yung kontrabida ninyong Vice President Mrs. Leni Robredo. President Duterte, makinig ka rin. Yung Vice President mo, inaasar ka lang yan, bunibuisit ka lang yan, hanggang sa konsumihin ka ng konsumihin, at para lumayas ka dyan sa posisyon mo, at ikaw ay, konsumihin niya hanggang sa magkasakit ka. Huwag mo siyang intindihin. Makinig ka, Leni Robredo o Mrs. Robredo. Alam mo, wala ka nang ginawa kundi tumalak sa sa media. Ano kaya pasaksak ka sa bibig mo ng vaccine at saka sa mata mo para matigil yan? Tingnan natin kung ano mangyari. Ngayon, nandiyan na yung vaccine. Bakit ang yabang mo? Sabi mo, magpapa-injection ka. O ngayon, nandiyan na. Pa-injection ka na. Ang dami mo sinasabi. Nakakabwisit ka na. Alam mo ba? Nakakabwisit na yung bunganga mo. Tumigil ka. Sorry pero nakakasawa ka ng pakinggan Nakakasawa ka na. Wala ka nang ginawa kundi kumontra. Ano ba talagang gusto mo? Yun lang ang tanong. Mrs. Robredo, malapit na naman ang katapusan na wala ka na rin sa posisyon next year. Ano pa ba ang tinatalak mo? Hindi kita maintindihan. Ano ka O yung mga nandiyan sa tabi mo, yung mga kontrabidang gusto talagang lumayas na si President Duterte. Ginagawa na nga ng tao ang lahat. Bakit lagi ka nakakontra? Kung yung mga tao sa atin sa Pilipinas hindi ka ginaganyan, ako tatanungin kita, ano ka ba talaga? Sino ba talaga ang presidente? Ikaw o si President Duterte? Hindi kita maintindihan. Bakit kayo ganyan sa Pilipinas? Bakit? Wala na sa inyong matino. Puro mga sirang ulo ninyo. Alam mo ba? Nag-vice president ka, dapat ikaw ang vice president. Tulungan mo yung presidente, hindi ikaw yung dakdak ng dakdak, kontra ng kontra. Ano ba talaga ang gusto mo? Kayo ba mga tao, boboto nyo pa ba yung ganyang klase ng babae? Ako hindi. Nakakabwisit na ang bunganga niya. Ngayon, nandyan na yung vaccine, marami pa siya sinasabi. Nung wala yung vaccine, marami rin siya sinasabi. Ano ba talaga gusto niya? Nambubuli lang ba siya o ano? Alam mo, Bicolana ka. Bicolana rin ako. Magulang ko Bicolana. Pero napaka nyo? Masyado kayong selfish. Masyado kayong hindi ko malaman kung ganid ka sa kapangyarihan, ganid ka kung saan, o nasusulsulang ka lang ng mga kasama mo. Hindi maganda yan. Kayo lang ang bansa na nakakahiya. Totoo lang. Kung hindi patayan ang nakikita, kung hindi mga drug lord, ay mga politikang basura. Kayo. Wala na kayong ginawa kundi mangontra. Hindi yung presidente, kami mga taong kumukulo ang dugo. Kumukulo ang dugo namin sa inyo na mga salot sa gobyerno. Yun lang ang masasabi ko. Sana naririnig mo yung sinasabi ko. Thank you. Sana'y mabuhay ka pa. Germany. Good morning, Philippines. Alam nyo ba, magbabago ang bansa pagka si Sara Duterte ay naupo as a president o kaya si Bongbong Marcos. Nang dahil na pamilya Duterte, mababago ang bansa natin. Marami na naman maiinggit na mga dilawan
na sana kayong mga dilawan, matunaw na kayo. Mga ipis kayo. Wala kang ginawa sa bansa, kundi puro pahirap sa mga tao. Kaya maraming galit sa inyo. Kayong mga komunista, kayong mga demonyo dyan sa Kongreso, at marami din sa Senado na mga intriga na sinasabi namin. Masyadong matatakaw kayo sa pera. Wala na kasi kayong makurakot. Wala kayong makuha, no? Kaya kayo panayan intriga sa pamilya Duterte. Mamamatay kayo sa inggit. Alam nyo ba? Mamamatay kayo sa inggit dahil hindi na kayo mananalo sa susunod na eleksyon sa isang taon. Dahil kayo ay ibabaon na sa basura. Dahil puro kayo basura, mga dilaw, mga komunista, mga ganid, matatakaw sa pera. Kayo ang nagpalala sa bansa ng Pilipinas. Hindi sana magkakaganyan ng Pilipinas kung hindi kayo mga puro magnanakaw. Kung sino kakampi nyo sa mga dilaw, puro nakaw. Yun na lang sa Yolanda, dami nyo ninakaw eh. Ayaw nyo pa aminin. Aminin nyo na, dahil ang dami dito sa Europa nag-donate. Ang ginawa ninyo, binasura nyo lang, pinabulok nyo lang ang mga donation namin. Mga animal kayo, wala kayong mga kwentang tao. Magsisi na kayo dahil kayo ay mga basura na rin. Masyado kayong matakaw sa pera, wala kayong away. Yan DSW din yan. Yan ang umpisa ng Yolanda. Ang daming yatang sa panahon ni Noynoy Aquino, ng mga Aquino. Nanay niya mukhang demonyo. Yun na nagpaumpisa rin ng si Cory. Nakademonyohan dyan sa Pilipinas. Yung tatay niya. Yan si Noynoy. Ano ba kayo? Pamilya ba kayo ng mga abnormal o ano? Nahawa na rin yung ibang mga tao sa inyo. Puro mga abnormal. Sa inyo. Kumakampi sa inyo mga basura kayo. Mga talangka. Mga kayo. Mga uwak ba? Lumalamon ng tao. Kayo yun. Mga hayop kayo. Para na rin sinabing kumakain kayo ng tao. Dahil nga, yung mga uwak, lumalaman ng tao yun. Tinutuka yung laman ng tao. Yung mga patay. Yun din kayo. Mga hayop kayo. Lagi nyo kinokontra si President Duterte. Marami naman siyang tamang mga ginawa. Wala siyang pagkakamali na na siya maging isang presidente ng Pilipinas. Inggit lang kayo, kaya ganyan. Daming inggiterong tao talaga sa mundo. Wala. Mamamatay kayo sa inggit. Sakit yan inggit. Mga sakit. Yung kainggitan. Hindi yata sila mabubuhay na hindi sila maiinggit. Mga dilawan, wag nyo iboboto yan, mga hayop na yan. Na mga dyan sa Pilipinas. Puro mga demonyo yan. Sa akin, katangahan na lang talaga yung yung hindi mo ma-realize na mismong presidente na ninyo na tumakbo. Okay? Yung pinaka-kataas-taasang presidentiable na sa inyo na si Mar Rojas, hindi pumasok sa senatorial? Utsa, ano na yun? Hindi pa ba wake-up call yun? O, pangalawa, sige, tanggalin na natin si Mar Rojas. Baka pangit ang imahe niya. Si Bam Aquino, isang Aquino. Isang kamukha ni Noynoy. Ay, ni Ninoy. Isang sobrang magaling sa Twitter. Hindi rin napasok. Lahat na ng credit kinuha. Hindi rin napasok. Hindi pa ba wake up call sa inyo yon? Na hindi kailangan na propaganda para kayo patumbahin? Ibig sabihin nun, walang naniniwala sa inyo ni isa. And stupidity na lang siguro kung magbayad pa si Pangulong Duterte ng vlogger para ipagtanggol siya. Diba? Bihira naman, no? Kaya nga ako excited ako eh. Excited ako dito sa darating na eleksyon sa 2022. Sobrang excited ako. Bakit?
dito natin makikita yung mga totoong DDS at talaga mga balimbing. Actually, hindi pala balimbing, mga hipokrito lang. Yung mga unyango naman talaga, yung mga hindi naman DDS. Diyan natin makikita. Pangalawa, dito natin makikita na pupulutin talaga sa kangkungan itong kandidato nila. Ha? Dito natin makikita talaga. At pangatlo, dito natin mapapatunayan kung ang mga Pilipino gising na at hindi sira ang ulo at naniniwala sa mga artista o di kaya sa mga sikat lang.